Shout out kay Yasi, birthday niya ngayon. So, happy birthday sa'yo. Mag-iingat ka palagi at galingan mo sa pag-aaral. God bless. And shout out kay Ninong Rai ng Movie Road Warriors. Umuwi ka naman daw, ilang araw ka na daw dyan sa kalsada. Ride safe sa'yo. Shout out kay Jean sa Bandal. Ako si Andrew, 45 years old na ako ngayon. Pero ang karanasan kong to ay nangyari taong 1998 sa isang liblib na lugar sa Capiz. Lumaki ako sa poder ni Lola. Dalawa lang kami sa buhay dahil patay na ang lolo ko. Japanese ang tatay ko at hindi ko siya nakilala. Ang sabi sa akin ni Lola sa dati ay bumalik siya sa Japan bago pa man ako ipanganak. Ayon pa kay Lola ay nakilala siya ng nanay ko sa club. GRO ang nanay ko noon, kaya wala rin akong balak hanapin ng tatay ko. Hindi ko rin naman alam ang pangalan niya pati na ang itsura niya, kaya wala ring saysay para hanapin ko pa siya. 5 taon ako nang umalis si nanay. Ang sabi ay maghahanap ng mas magandang trabaho, pero hindi na siya bumalik. Ilang Pasko ang dumaan na hinihiling ko na sana ay balikan niya ako. Madalas ako naiinggit sa mga bata na may buong pamilya dahil tuwing Pasko ay masaya sila. Tuwing Pasko ay nakakatanggap sila ng mga regalo sa kanilang mga magulang. Habang ako ay wala na ng tatay, iniwan pa ng nanay. Madalas nung bata ako, pinipilit kong gumising na maaga para sumama kay Lola sa simbahan. Nagtitinda kasi siya ng puto bongbong sa harap ng simbahan eh. Habang ako naman ay nagsisimba at nagdarasal na sana ibalikan ako ng nanay ko. Kahit wala akong matanggap na regalo, basta ang importante sa akin ay makasama ko ulit ang nanay ko. Pero dumaan ng maraming Pasko na wala ni anino niya ang nagpakita sa akin. Hanggang sa unti-unti na ako nagsawa sa kakaintay sa kanya. Ang mga pangungulila ko sa aking ina ay napalitan ng tampo hanggang sa nalaman ko kay Lola na kaya pala hindi na siya bumalik ay may iba na palang pamilya ang nanay ko. Dito nabuo ang galit ko kay nanay dahil pinabayaan niya ako. Nagpakasaya siya sa bago niyang pamilya habang kami ni Lola ay nagpapakahira para lang mabuhay. Lalong nadadagdagan ang galit ko kay nanay sa tuwing wala kaming makain ni Lola. Matanda na kasi siya nang tumungtong ako ng high school. Hindi niya na kayang magtrabaho pa na mabibigat na gawain, kaya naglalako na lang siya ng bulaklak sa harap ng simbahan. Dahil dito, hindi niya na kayang tustusan ng pag-aaral ko, kaya napilitan akong huminto at pumasok sa iba't ibang trabaho. Nagkargador ako sa palengke at nagbarker sa paradahan ng jeep. Lahat ginawa ko para mabuhay kami ni Lola. Pagtungtong ko sa edad niya 19, ay nagkasakit na malubha si Lola. Mas lalo kami naghirap, at dahil dito, mas nadagdagan na naman ang hinanakit ko sa aking ina. Lola, nabili na ako ng mga gamot mo. Sana inipon mo na lang ako, o kaya pinambili ng pagkain. Lola, mas mahalaga ang gamot para bumalik ang lakas mo. Matanda na ako, apo. Hindi na magtatagal ang buhay ko. Kapag nawala na ako ay magiging magaan ang buhay mo. Lola naman, tayong dalawa na nga lang magkasama eh. Iiwan mo pa ba ako? Ang nanay mo naman kasi, may bala kaya siyang bisitahin ako. Mamamatay na ako lahat-lahat. Hindi ko pa rin siya nakikita. O nga kayo magsalita ng ganyan, Lola. Lalakas pa kayo. At wag na kayong umasa na makikita pa ang anak nyo. Iniwan niya na tayo. At isa pa, hindi na natin siya kailangan ngayon. Kahit wala naman siya, nabuhay naman tayong dalawa, di ba? Apo, nanay mo pa rin siya. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Kung buhay pa ba siya o kung nahihirapan ba siya kaya hindi na siya nakabalik. Kapag wala na ako, hanapin mo siya. Hindi na ako bata, Lola. Nasa hustong edad na ako, kaya hindi ko na siya kailangan. Pero kayo, kailangan ko pa kayo kaya bawal pa kayo mamatay, Lola. Nang mga panahong to, takot ako maiwan na naman. Ayoko mawala si Lola dahil siya lang ang hindi nang iwan sa akin. Pero hindi natin mapipigilan ng kamatayan eh. Pasko, nang iwan ako ni nanay. At maraming Pasko rin akong umaasa na babalikan niya ako. Pasko rin nang tuluyang mamaalam si Lola. Kaya kung ang iba ay masaya tuwing darating ang Kapaskuhan, ako naman ay napupuno ng kalungkutan. Nang mailibing si Lola, ay inayos ko na ang mga gamit niya. Lahat ng kahon ay binuklat ko hanggang sa may nakita akong lumang sulat dito. Nang buklatin ko at basahin, ay nalaman kong galing to kay nanay. Nakalagay sa sulat na inihambili niya ako kay Lola at sinabing wag akong pabayaan. Nakalagay din dito na wag na namin siyang hanapin dahil may bago na siyang pamilya. Nakalagay din dito sa sobre ang address niya. Kaya naman naalala ko ang bilin ni Lola
na hanapin ko si nanay. Malayo ang Capiz sa Maynila at siguradong mahal ang pamasahe, kaya siguro hindi siya napuntahan ni Lola. Nagdadalawang isip din ako nito kung pupuntahan ko pa ba siya o hindi na. Pero mas nangingibabaw ang kagustuhan kong masumbatan siya. Gusto kong ipamukha sa kanya kung gaano siya kawalang kwentang ina sa akin at anak para kay Lola. Lahat ng hinanakit at galit sa puso ko ay gusto kong personal na sabihin sa kanya. Kaya naman pinag-ipunan ko ang pamasahe papunta sa Capiz. Matagal ko ring inipon to dahil mababa lang naman ang sweldo ko sa pagkukonduktor at marami pa ako naging utang dahil sa pagkakasakit at pagpapalibing kay Lola. Disyembre na ulit nito ng sumunod na taon nang makaipon ako ng sapat na halaga. Mabuti na rin to dahil malapit na ang anibersaryo ng kamatayan ni Lola at gusto ko rin bago magpasko ay makita ko si nanay. Kaya bumiyahe ako sakay ng Roro. Habang nasa biyahe ako nito ay iniisip ko ang lahat ng mga masasakit na salitang isusumbat ko kay nanay. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na naramdaman namin ni Lola nang iwan niya kami. Pagdating sa bayan nila nanay ay ipinagtanong ko ang address sa mga tao. Ang sabi nila ay liblib na lugar daw yon at mahirap puntahan dahil hindi pa maayos ang kalsada. Ilang tricycle driver din ang kinuusap ko para lang ihatid ako sa lugar na to, pero walang may gustong maghatid sa akin. Sige na boss, kahit doblin ko na ang pamasahe. Hindi ko kasi kabisadong lugar nyo eh. Dayo lang po ako galing Maynila. Tayo ka kamo? Kung ako sa'yo, wag ka na tumuloy doon. Delikado ang lugar na yun. Bakit naman po delikado? Nako, mahirap kayong paliwanagang mga taga-syudad. Baka hindi mo rin ako paniwalaan. Ang payo ko lang, huwag ka nang tumuloy at bumalik ka na lang sa Maynila. Boss, may hinahanap lang po akong tao. Ang huling balita ko ay sa lugar na to siya nakatira. Tao ba ka mong hinahanap mo? Nako, baka matagal nang nakabaon sa lupa ang taong yan. Alam mo ba, ang mga natira sa lugar na yun ay pinaniniwala ang mga lugar ang hinahanap mo. Nang may magsalita sa likuran ko, ay mabilis nang lumayo sa akin ang kausap kong tricycle driver. Nang lingunin ko ang taong nagsalita, ay nakita ko ang isang lalaki na sa tansya ko ay edad 30. Maskulado ang pangangatawan nito at sunog sa araw ang balat. Ipinakita ko sa kanya ang address na nakasulat sa papel. Swerte ka dahil dyan ako nakatira. Hindi ka talaga pasasakay ng mga tricycle kasi hindi kaya ng gulong nila ang papasok sa lugar namin. Nandun ang kalabaw ko. Halika, sumama ka sa akin. Nako, salamat po boss. Ako nga po pala si Andrew. Tawagin mo nila ako Manong Bong. Ano nga pala ang sadya mo sa lugar namin? Hinahanap ko po kasi yung nanay ko eh. Ang huling balita ko, sa lugar niyo siya nakatira. Ganun ba? Malit lang ang lugar namin. Malayo kami sa kabayan kaya halos lahat kami magkakakilala doon. Ano ba ang pangalan ng nanay mo? Arcely ho, Manong. Ah, si Arcely. Oh, kilala ko ang nanay mo. Iisa lang naman ang may pangalang Arcely sa lugar namin. Mabuti na lang pala at narinig ko ang usapan niyo ng tricycle driver nung napadaan ako. Mahirap pasukin ang lugar namin eh. Kaya wala talagang papayag na ihatid ka doon. Dahil laking Maynila ako, first time ko makakita ng kalabaw na may hilang kahoy. Hindi siya kariton dahil wala siyang gulong. Ang tawag sa ibang probinsya nito ay patuke o kaya ay kareta. Pinasakay ako ni Manong Bong dito habang siya'y sumampas sa kalabaw. Habang palis ang kalabaw ng sinasakyan namin, ay lumingon ako sa mga nagkukumpulang tricycle driver. May sinisenya sila pero hindi ko maintindihan to. Ang iba sa kanila ay winawagayway pa ang kamay. Kaya ginaya ko na lang din sila. Paramdam ko nga nito, artista ako ng mga panahon to eh. Hindi ko akalain na ang ginagawa pala nila ay isang babala para sa akin. Habang binabaybay ko ang lugar ni nanay, dito ko napagtanto na napakalayo nga talaga nito. Mahihirapan nga ang tricycle na pasukin to dahil maputik at bako-bako ang mga daan. Pero kahit ganito, ay nawili ako sa mga nadadaanan namin dahil napaka-presko ng hangin dito at maraming mga punot sa mga halaman. Wala akong nakikita mga bahay dito dahil ang sabi ni Kuya Bong ay ang sitio lang nila ang nakatira sa gawing yon. Pagkalagpas namin sa maputik na daan ay pumasok naman kami sa kakahuyan. Nagtataka na ako nito dahil hapon na pero nasa daan pa rin kami. Manong Bong, malayo pa ba tayo? Malapit na. Sa gitna ng gubat na to ay nandun ang sitio namin. Ang layo po pala. Saka bakit po sa gubat yun naisipang tumira? Hindi po ba kayo nahihirapan? Ang gubat kasi ang pinakaligtas na lugar para sa amin. Po? Tahimik dito sa gubat. Nandito na rin ang lahat ng kailangan namin. Nakakapagtanim kami ng gulay at nakakapangaso sa gubat. Ayun na pala ang sitio namin. Ihatid na kita sa bayan ng nanay mo. Nakahinga ako ng maluwag na makita ko ang mga kubo. Ang nasa isip ko nito ay taong labas sila o mga rebelde. Dahil sa sinabi ni Manong Bong na ligtas sila sa gubat. Malakas talaga ang paniniwala kong rebelde sila. Kaya siguro si nanay hindi na bumalik sa amin.
Kahit sunog na ang balat nila sa araw, ay hindi naman sila mukhang katutubo. Parang isang maliit na pamayanan sila sa loob ng gubat. Habang dumadaan kami ni Kuya Bong sa mga kabahayan, ay tumitigil sa gawain ng mga tao at tumitingin sila sa amin. Hanggang isang lalaki ang humarang sa kalabaw at bumati sa amin. Bong! Sino yung kasama mo? Mga inchik ka! Anak ni Arcely. Nakita ko sa patag at hinahanap tong lugar natin. May bestisong inchik palang anak si Arcely. Hindi mo lang niya nabanggit sa atin. Si Arcely na ang magpapaliwanag niyan. Nako, hindi po ako in-check. Japanese ang tatay ko. Pero dito na ako sa Pilipinas lumaki. Kaya Pinoy po ako. Ay mabuti naman. Akala ko'y mapapalaban ako sa iglisan. Ihatid ko lang siya kila Arcely. At mukhang pagod sa biyahe itong si Andrew. Muling pinalakad ni Manong Bong ang kalabaw. Nakakailang ang mga tingin ng tao sa akin. Para manglalamunin ako ng buhay kung makatitig sila. Pagpasensya mo ng mga tao rito. Ngayon lang sila nakakita ng gwapo eh. Mukha nga pong lalamunin ako ng buhay eh. Ganyan lang sila. Pero lahat kami dito ay mababait. Hindi ko pala nabanggit. Magkakamag-anak kami rito. Pinsan ko ang asawa ng nanay mo kaya ituring mo na rin akong parang tiyuin mo. Pinatigil ni Manong Bong ang kalabaw sa harap ng hindi kalakihang kubo. Sa labas ng kubo ay may binatilyong nagpapakain ng manok. Tinawag to ni Manong Bong at hinanap si nanay. Pumasok naman kagad sa loob ang binatilyo. At paglabas ay may kasama ng may edad na isang babae. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nito. Para akong masusuka sa sobrang kaba. Lalo na nang matitigan ko mabuti ang babae. May mga puti na ang mahaba nitong buhok. Ang kutis niya naging kayumanggina at may ilang kulbot na sa mukha. Pero nandito pa rin ang kagandahan sa mukha niya. Kahit umidad na kasi siya, ay kamukha niya pa rin ang kaisa-isang litratong tinatago ni Lola. Habang palapit si nanay sa amin, ay kumukunot ang noo niya. Habang ako naman ay tila natuod sa kinatatayuan ko. Lahat ng prinaktis kong masasakit na salita ay nawala sa isip ko. Magkakahalong emosyon ang nararamdaman ko nito. Pero mas lamang ang pananabik. Akala ko, kaya ko siyang harapin at sumbatan. Pero ngayong nasa harap ko na siya, ay para akong bumalik sa pagiging 5 years old ko. Isang batang sabik sa yakap at pagmamahal ng isang ina. O Bong, anong sadya mo? Wala si Natoy dito. Ikaw ang sadya ko at may naghahanap sa'yo. Mamaya ay puntahan mo si Apo at kakausapin ka niya. O paano Andrew? May iwan na kita rito. Salamat po Manong Bong. Pagkalis ni Manong Bong, ay hindi ko alam kung paano haharapin si nanay. Bigla na lang kasi naglaho ang tapang ko nang papunta ako rito. Iba rin pala kapag lukso ng dugo ang umiral. Natatakpan ng pananabik at pagmamahal ang galit na nararamdaman ko. Gusto ko pa rin siyang sumbatan kasi gusto ko makakuha ng mga sagot sa mga tanong kung bakit niya ako iniwan. Wala namang kaso kung nag-asawa siya ulit. Ang gusto ko lang malaman bakit niya kami kinalimutan. Sino sila? Ano kailangan mo sa akin? Dahan-dahan akong humarap kay nanay. May bakod ng kahoy sa pagitan namin. Pero hanggang bewang lang to. Kaya kitang-kita ko ng bahagyang manlaki ang mga mata niya. Kung naaalala niya pa kasi ang mukha ko nung bata pa ako, matatandaan niya pa rin ako hanggang ngayon. Wala namang ibang singkit ang mata na hahanap sa kanya kundi ako lang. Nang magtanong siya sa akin, ay bahagya pang nanginginig ang boses niya. Sino ka? Hindi mo na ba ako naaalala, Nay? Hindi ko na itago ang hinanakit sa boses ko. Hindi ko na rin napigilan ang pagtulo ng luha ko. Nakita kong lumambot ang ekspresyon ng mukha niya. Bahagya pang nangilid ang luha sa mga mata niya. Pero saglit lang to, mabilis siyang binuksan ng trangkahan at nilabas ako. Parang taranta siyang lumapit at bumulong sa akin. Bakit ka nagpunta rito? Sana hindi mo na ako hinanap pa. Mariin at pabulong ang boses ni nanay. Nasaktan ako sa sinabi niya. Dahil pakaramdam ko, tinatago niya na may anak siya sa ibang lalaki. Pakaramdam ko nito kinahihiya niya ako. Bakit, Nay? Dahil hindi alam ng mga nandito na may iba ka pang anak? Halika, sa loob tayo mag-usap. Lumingon muna sa paligid si nanay bago ako hinila papasok. Nang makarating kami sa kubo, ay muli siyang sumilip sa labas bago isinara ang pinto. Nay, wala nang silbi ang pagtatago mo sa akin. Alam na ni Kuya Bong na anak mo ko. Andrew, bakit ka ba nandito? Ang sabi ko sa sulat noon kay nanay, na huwag niyo na akong hanapin. Nandito ako kasi gusto kitang sumbatan. Pero ngayon nandito na ako. Hindi ko naman magawa. Mas gusto kitang yakapin, Nay. Dahil sa sinabi ko, ay naiyak si nanay at niyakap ako. Nag-iyakan kaming dalawa nito hanggang mahimasmasan. Nang kumalas siya sa pagkakayakap, ay hinawakan niya ako sa kamay at tinitigan sa mata. Hindi ka pwedeng magtagal dito, anak. Kailangan mong bumalik sa Maynila ngayon din. Ihahatid kita kung kinakailangan. Nay, ayaw mo ba akong makasama? Iniwan mo na nga ako eh. Hanggang dito ba ipagtatabuyan mo pa rin ako? Hindi mo ko naiintindihan, anak. Hindi ka dapat nandito. Bakit, Nay? Noon ang taas ng pangarap mo. Di ba kaya ka nga pumatol sa tatay ko
Dahil gusto mong mag-Japan, kaso iniwan ka niya at niloko. Kaya hindi ko maintindihan. Ba't ka nagtitiis dito? Alam kong hindi ganitong buhay ang gusto mo. Akala kong magandang buhay ang dahilan kung bakit mo kami pinagpalit ni Lola sa asawa mo. Pero itong dadatnan ko, sumama ka sa isang rebelde? Anong rebelde? Kahit hindi mo sabihin sa akin. Alam kong rebelde kayo kaya kayo nagtitiis dito sa gitna ng gubat. Sige na, oo rebelde na kami. Kaya nga gusto kong umalis ka na rito. Bumalik ka na sa lola mo bago ka pa mapahamak. Patay na po si Lola, Nay. Namatay siyang nangungulila sa'yo. Parang binagsakan ng langit at lupa si nanay nang marinig niyang patay na si Lola. Umiyak siya ulit nito at ito ang nadatnan ng lalaki at isang binatilong pumasok sa loob ng bahay. Sinong lalaki yan, Arcely? At bakit ka umiiyak? Natoy, tulungan mo ako. Kailangan natin siyang maalis sa lugar na to. Sino ba yan? Anak ko siya. Si Andrew. Si Kuya Andrew? Oo, B-boy. Siya ang Kuya Andrew mo. Bakit nandito ang anak mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo nakalimutan mo na may anak kang iniwan? Hayop ka! Ikaw pala ang dahilan kung bakit hindi nagpakita sa akin ang nanay ko! Sinugod ko ang asawa ng nanay ko kahit na may hawak pa siyang itak. Base kasi sa usapan nila ay hindi naman ako tinago ng nanay ko. Kilala nga ako ng anak nila eh. Kaya alam ko na ikukwento ko ni nanay sa kanila. Ang pumipigil lang kay nanay para makita ako ay ang asawa niya. Nang ambahan ako ng taga nito ay mabilis na humarang si nanay. Subukan mong saktan ng anak ko, Natoy! Magkakamatayan tayo! Arcely, alam mo ang patakaran ni Apo. Hindi pwedeng makapasok ang tagalabas dito. Dalawa lang ang pwede nilang kahinatnan. At alam mo kung ano yon. Kaya nga tulungan mo kong itakas ang anak ko. Dahil ikaw lang naman ang dahilan kung bakit miserable ang buhay ko. Kasalanan mo ang lahat ng to. Mahihirapan tayong itakas siya. Lalo na't sabi ni B-boy na si Bong ang naghatid sa kanya rito. Base sa usapan nila ay mas lalong tumindi ang hinala kung mga rebelde nga sila. Hindi na ako makakaalis dito dahil alam ko na ang kampo nila. At ang naiisip kong kahinatnan ko base sa sinabi ni Chong Natoy ay ang sumapi ako sa kanila o ang mamatay ako. Wala na rin naman akong babalikan sa Maynila. Patay na si Lola at wala rin naman akong nobya dahil buong atensyon ko noon ay makaipon lang ng pera. Kaya wala nang dahilan para bumalik pa sa dati ang buhay ko. Kung meron man akong gustong gamutin sa inner child ko, yun ay ang pagmamahal at pagkalinga ng aking ina. Gusto ko siyang makasama habang buhay. Sasapi na lang po ako sa inyo. Ano ka mo? Sasapi na lang po ako na sa grupo nyo. Wala na akong babalik ang buhay sa Maynila, Nay. Wala na rin si Lola. Kaya dito na lang ako kasama mo. Yun naman pala eh. Eh di wala tayong problema. Hindi ko papayag pati ang buhay ng anak ko ay masira. Ililigtas ko siya sa kahit anong paraan. Ito lang ang paraan, Arcely. Hindi nating matatakasan si Apo. Kaya pumayag ka na kaysa mamatay ang anak mo. Kung may choice lang ako sana noon, pipiliin ko bang mamatay kaysa magkaroon ng ismong pangbuhay? O anong pipiliin mo? Mamatay na lang si Andrew? Hindi! Mamamatay muna ako bago niyo mapatay ang anak ko. Lalaban ako ng dapat matagal ko nang ginawa. Ikaw, hanggang kailan ka magiging sunod-sunuran kay Apo? Kailan ka magkakaroon ng bayag para lumaban? Alam mo kung ano ang kayang gawin ni Apo. Baka nga sa mga oras na to ay may nakikinig na sa usapan natin. Kaya hinaan mo ang boses mo. Natoy, si Andrew na lang ang may pag-asang magkaroon ng normal na buhay sa mga anak ko. Kaya ayokong makulong siya sa gubat na to katulad natin. Tulungan mo ko, Natoy. Itay, ayoko na rin dito eh. Gusto ko rin mabuhay sa labas ng gubat na to. Gusto kong makita ang mga bagay na makinukwento sa akin ni Nanay. Biboy anak, hindi tayo ligtas sa labas ng gubat na to. Mabuti pa ang mamatay na masaya kaysa mabuhay sa gubat na to, Tay. Nay, ano bang pinag-uusapan nyo? Gaano ba kalakas ang Apo na yan at sobrang takot na takot kayo? Anak, lahat ng tao dito ay puro mga... Arcely, huwag kang magsabi ng sekretong mas lalo magpapahamak sa anak mo. May nararamdaman akong paparating. Kaya tumahimik kayo. Kumilos kayo ng normal. Sa sinabing to ni Chong Natoy, ay agad hinarap ni nanay ang pagluluto ng hapunan. Si Biboy naman ay niyaya ako maglaro ng trumpo, habang si Chong Natoy pumunta sa likod ng bahay at nagsibak ng kahoy. Ilang saglit nga lang, ay nakarinig kami ng malakas na pagtawag sa labas. Agad namang binuksan ni nanay ang pinto at bumungad dito ang isang matandang lalaki na may mahaba at puting buhok. Sa kabila ng katandaan nito ay mukhang malakas pa naman ang matanda. Pumasok to sa loob ng kubo at nang ngumiti to ay lumitaw ang maitim nitong ngipin. Kahit nakangiti ang matanda ay kakaiba naman ang tingin niya sa akin. Kayo po pala, Apo. Pupuntahan ko po sana kayo pagkatapos ko magluto eh. Ako na ang nagpunta dito para makita ko naman ang bisita natin. Tama nga si Bong. Guwapo ang pinatang to. Andrew!
Pumunta ka sa likod at tulungan mo ang Chong Natoy mo na magsibak ng kahoy. Ayokong patamad-tamad ka rito. Bilisan mo! Nagulat ako sa pagbulyaw ni nanay at nang pandilatan niya ako ng mata ay mabilis na akong lumabas sa pintong nasa kusina. Pero hindi ako tumuloy kay Chong Natoy. Sumandal ako sa sawaling dingding at nakinig sa usapan nila. Anak ko po siya, Apo. Bakit hindi mo naman naikwento na may anak ka pala sa Maynila? Pasensya na po kayo, Apo. Kinalimutan ko na kasi ang anak kong yon. Hindi ko alam kung bakit hinanap niya pa ako eh. Mas dapat niyang hanapin ang tatay niyang manloloko at yun ang may pera. Mukhang hindi mo kasundo ang anak mo. Mabuti yan. Para hindi na tayo mahirapan pa. Kamukha niya kasi ang tatay niyang nanloko sa akin. Kaya nga iniwan ko siya eh. Ewan ko kung bakit sinundan niya pa ako hanggang dito. Masakit ang sinabi ni nanay nito pero inisip ko na lang na baka nagpapanggap lang siya sa harap ng apo nila. Hindi naman kasi galit sa akin si nanay. Nung bata ako bago niya ako iniwan, ay inarugaan niya naman ako ng mabuti at minahal. Kasama nga ako sa mga pangarap niya noon eh. Isa sa mga pangarap niya ay magkaroon ng Amerikanong parokyano sa club na magdadala sa amin sa Amerika. Kaya nga hindi ako makapaniwala na nagtitiis siya sa gubat na to. Kung ganon, ihanda mo siya para sa darating na pista. Ikaw ang pumili kung isa siyang alay na buhay o alay na patay. Pag-iisipan ko po muna, Apo. Titingnan ko kung anong pakinabang niya bago ko magpasya. Gusto ko yung ganyang pag-iisip mo, Arcely. Gusto ko yan. Mautak ka. Kaya wag mong hahayaan na umalis ang anak mo rito. Pakitaan mo na mabuti. Hindi po aalis yan, Apo. Sabik sa nanay ang batang yan. Kaya kahit anong gawin ko dyan, ay magmamakaawa pa yan para patirahin ko siya rito. Magaling. Wala pala akong dapat na ikabahala. Pumunta lang ako dito para makasigurado na hindi ka magtatraidor para sa anak mo. Pero babalaan pa rin kita, Arcely. Huwag mong itatakas ang anak mo. Dahil kamatayan ng buong pamilya niyo ang parusa kapag nagtraidor ka. Alam ko po yan, Apo. Makakaasa kayo sa akin. Wala naman akong amor sa anak kong yan eh. Bunga lang siya ng pagiging pokpok ko noon. Nang makaalis si Apo, ay agad akong pumasok sa loob para kausapin sana si nanay. Pero sinenyasan niya akong tumahimik. Hoy, Andrew! Kung gusto mong tumira dito ay ayaw ko ng patamad-tamad! Magbanat ka ng buto! Sige na! Magsiba ka ng kahoy sa labas! Dalian mo! Apo, Nay! Nalilito man sa kilos ni nanay, ay mabilis na akong lumabas ng bahay at tumulong sa pagsisibak ng kahoy. Ilang saglit lang ay nakarinig ako ng sitset. Nakita ko si nanay na nasa bintana ng kubo at kinakaway niya kami. Nagpalingon-lingon si Chong Natoy sa paligid. Nang masiguro niyang wala nang nagmamatsyag, ay mabilis niya akong hinila papasok sa kubo. Agad ako niyakap ni nanay pagpasok namin. Natoy, wala na ba sila? Wala na pero kailangan natin mag-ingat. Mukhang si Andrew ang balak nilang ialay sa pista. Kaya may 1 linggo pa tayo para magplano. Natoy, salamat. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Arcely. Ganun kita kamahal. At alam mo yan. Umiwas lang ng tingin si nanay kay Chong Natoy. Ramdam ko sa kilos ni nanay na may kakaiba sa pagsasama nila. Marami akong tanong na gusto kong mabigyan ng sagot. Pero parang mas lalo tuloy dumadami ang tanong sa isip ko. Hindi ba dapat na tumakas na tayo ngayon? Mas mahihirapan tayo kapag hinintay pa natin ang pista. Tingin mo ba ay matatakasan natin si Apo? Marami nang nagmamatsyag sa kilos natin ngayon. Kaya mag-ingat kayo. Kailangan nating pagplanuhan doon ng mabuti. Ano nga ang gagawin natin? Hindi ko pa alam. Basta ang importante, huwag kayo magpapahalata. Kumilos kayo ng normal lalo ka na, Arcely. Ikaw naman, Andrew. Huwag kang magtitiwala sa kahit na sino rito. Ano po ba kasi ang nangyayari? Pwede bang ipaliwanag niyo sa akin? Bakit takot na takot kayo kay Apo? At bakit sabi ni B-Boy kanina ay nakakulong kayo sa gubat na to? Anak, lahat ng tao dito ay mga aswang. Arcely! Kailangan niyang malaman, Natoy. Ano bang pinagsasabi mo, Nay? Nababaliw ka na ba? Totoo ang sinasabi ko, anak. Hindi ko gustong iwan kayo ng lola mo. Pero itong tarantadong to, ginawa niya akong aswang na wala akong kaalam-alam. Teka nga po muna. Ang gulo-gulo na eh. Akala ko mga rebelde kayo. Tsaka, aswang? Totoo ba ang aswang? Hinila ako ni nanay sa kwarto kasunod namin si B-Boy. Naiwan naman si Chong Natoy sa labas para makiramdam ko may nakikinig o nagmamasid sa amin. Sinabihan ako ni nanay na hinaan ko lang ang boses ko dahil baka may makarinig sa amin. Kinuwento niya sa akin ang lahat nito. Ang mga kabataan daw sa sityo nila ay inuutusan ni Apo na pumunta sa ibang lugar para maghanap ng mabibiktim at madadala nila sa sityo. Si nanay ang naging punteriya ni Chong Natoy noon pero nahulog ang loob nito kay nanay. Pero hindi siya gusto ni nanay dahil ang gustong mapangasawa nga ni nanay ay isang afam. Gumawa ng paraan si Chong para mapasa kanya si nanay at iyon ay ang gawin siyang aswang.
Walang kamalay-malay noon si nanay na niyayanggaw na pala siya ni Chong Natoy hanggang sa matakam na siya sa sariwang laman at muntik pa raw niya ako mabiktima. Sa takot ni nanay na baka mapatay niya ako ay nagpakalayo-layo na lang siya. Hirap siyang kontrolin ng pagiging aswang niya kaya wala siyang nagawa kundi ang sumama na lang kay Chong Natoy. Kahit kinamumuhian niya to ay wala namang ibang makakatulong sa kanya kundi si Chong Natoy lang. Dahil sa mga nalaman kong to ay nawala ng tuluyan ng hinanakit ko kay nanay. Napalitan yun ng awa at galit naman para kay Chong Natoy. Siya ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni nanay. Pero hindi na namin mababawi pa ang nakaraan. Ang importante ngayon ay kung paano namin matatakasan ng mga aswang na nakapalibot sa amin. Ayoko sanang maniwala sa mga aswang pero wala namang rason para gumawa sila ng kwento nito. Buong gabi akong hindi nakatulog. Kaya naman kinabukasan ay mahilo-hilo ako sa puyat. Katulad na napag-usapan ay gumalaw kami na parang normal lang. Pero napakahirap kumilos at tumarte ng normal habang alam ko ang lahat ng nakapaligid sa akin ay puro mga aswang. Pero sinikap ko at ginawa ko ang lahat ng magagawa ko para maging normal ang pagkilos ko. Andrew, halika tulungan mo ako gumawa ng sibat. Gagamitin natin sa pangangaso. Magkakapi lang ho, Chong. Ano magkakapi pa? Tanghali ka na gumising tapos mag-aalmusal ka pa. Lumakad ka na doon. Ang aga pa at bunganga kagad ni nanay ang naririnig ko. Walang tigil sa kakatalak sa akin to. Napansin ko naman ng ilang mga kapitbahay na patingin-tingin sa bahay namin. Nakita ko pa si Manong Bong sa labas na kumakaway, kaya kinawayan ko na rin pabalik. Bilib na bilib ako sa acting ni nanay. Palibhasa ay pinangarap din niya maging artista, hindi nga lang pinalad. Andrew, ang kupat-kupat mo! Wala ka na sa Maynila! Dito maagang gumigising ang mga tao! Oo, nariyan na nga po. Gustong-gusto kong bangasan si Chong Natoy nito, pero nagtitimpi lang ako dahil siya lang ang makakatulong sa amin ni nanay. Magkasama kaming naglibot sa gubat at kumuha ng mga kahoy na pwedeng gawing sibat. Pinatulis niya ang dulo nito at sinabing mabisang panghuli ng baboy ramo ang mga sibat na to. Tanghali na nang makabalik kami sa kubo. Nanginginig na ako sa pagkahilo dahil sa puyat at gutom. Agad akong pumwesto sa lamesa pero sinita ako ni nanay. Napansin kong may ibang mga tao nandito. Kaidaran ni Biboy at naglalaro sila ng turumpo. Arcely, pakainin mo na yung anak mo. Mahirap kapag nangayayat yan bago ang pista. O sige na, kumain ka na pero wag dito. Ayokong sumasabay ka sa amin. Wala akong nagawa kundi ang lumabas ng bahay. Naupo ako sa mahabang bangko at dito ako kumain ng tahimik. Nakikiramdam din ako sa paligid nito at pinatalas ko rin ang pakaramdam ko. Dito ko nakita na maraming ang nagmamatsyag sa kilos namin. Kung hindi mo papansinin ay hindi sila mahahalata. May mga nakatago sa halaman, pati sa mga puno at lahat ay nakatutok sa amin. Kailangan talaga namin mas maging maingat sa pagkilos. Kahit si B-Boy ay hindi ako kinakausap para walang makahalata sa kilos namin. Hanggang ng gabing to ay bumisita na naman si Apo at kasama na niya nito si Manong Bong. Malakas ang kabog ng dibdib ko nito. Kahit pilitin kong kumilos ang normal, hindi ko na rin kayang kausapin si Manong Bong dahil sa takot. Napansin naman to ni nanay, kaya lagi niya akong binubulyawan para hindi mahalata ang kilos ko. Ang tanga-tanga mo talagang bata ka. Manang-mana kasama mo. Nay, ano bang ginawa ko? Arcely, huwag ka naman ganyan sa anak mo. Takot na si Andrew. Naparito nga pala ako dahil gusto siyang makilala ng mga kaidaran niya rito. At para malaman ko na rin kung anong desisyon mo. Alay na patay ba? O alay na buhay? Mukha naman lang pa ang anak ko. Alay na patay na lang po, Apo. Ano po bang pinag-uusapan nyo? Anong alay na patay at alay na buhay? Ano ba? Huwag kang sumasabat sa usapan ng iba. Umalis ka nga dito at baka hindi kita matansya. Mabilis akong umalis sa sala at pumunta na lang sa kusina. Mula dito ay rinig ko pa rin ang usapan nila. Kung ganon, hindi na kailangan pang may umalis para maghanap ng iaalay. Huwag na huwag mong gugutumin ang anak mo para hindi siya magkasakit sa araw ng pista. Dapat ay manatili siyang malusog. Masusunod po, Apo. Nang makaalis sila Apo at Kuya Bong, ay muling kumilos ang normal sila nanay at Chong Natoy. Nagtitinginan sila na para bang nag-uusap ang mga mata. Maya-maya pa ay pabulong na silang nag-uusap. Dapat kasi itinago mo lang kay Andrew ang totoo. Hindi niya tuloy maitago ang takot niya. Nangyari na ang nangyari. Kailan mo ba balak simulan ng pagpaplano? Ilang araw na lang ay pista na. May balak ka ba talagang tulungan ako? Ano ba sa tingin mong ginagawa ko? Para saan ang mga sigbat at patibong na ginagawa namin ni Andrew sa gubat? Kung ganon, lalabanan natin sila. Kakayanin ba natin? Walang ibang paraan, Arcely. Kailangan lumaban tayo ng patayan. Kinilabutan ako sa takot nang marinig ko ang plano ni Chong Natoy. Ngayon pa lang ay nakakaramdam na ako ng takot. Akala ko ay matibay na ang loob ko dahil lumaki ako sa squatter area kung saan nakakasama ko ang iba't ibang klase ng tao.
Natuturin ako makipagbasag ulo sa kalye para mabuhay. Pero hindi tao ang kalaban ko ngayon, kundi mga aswang. Akala ko noon ay naranasan ko ng pinakamalungkot na Pasko ng buhay ko. Pero may mas titindi palang Pasko na darating. Dahil ang piyestang pinaghahandaan namin ay kasabay mismo ng araw ng Pasko. Lumipas sa mga araw na wala kaming ginagawa kundi magpunta sa gubat at lihim na gumawa ng mga patibong. May mga ginawa ring sulo si Chong Natoy na magagamit namin sa pagtakas. Hindi pa rin nakakahalata ang mga aswang dahil sa galing umarte ni nanay. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinatatakutan namin. Nagamit din ni Chong Natoy na rason ng pista para hindi magtaka ang mga aswang sa mga sibat na ginagawa namin. Nangaso kami sa gubat at ang ilang baboy ramo na nahuli namin ay sinama sa handa para sa pista. Nagsabit sila ng mga banderitas at mga palumuti sa paligid. Gumawa sila ng isang altar at inilagay doon ang nakakatakot na imahe ng ribultong gawa sa kahoy. Pauwi kami ni Chong Natoy nito galing sa gubat at buhat pa namin ang nahuli naming baboy ramo nang salubungin kami ni Manong Bong at ng mga kasama nito. Paano ba yan, Natoy? Kukunin na namin si Andrew para may handa mamaya. Siya naman ang iaalay, hindi ba? Oo, nagpakahirap ka pa nga mga aso, di ba? Kahit may iba naman tayong bihag para gawing handa. Teka, saan nyo ko dadalhin? Basta, sumama ka na lang para hindi ka mahirapan. Nilingon ko si Chong Natoy nito at nang tumango siya ay sumama na lang ako. Pagdating namin sa mga kabahayan ay abalang-abala ang mga tao. May nakahandang malaking kawa at nagpapakulo sila ng tubig dito. Hindi ko alam kung para saan to at kung anong lulutuin nila. Alam mo bata, hindi ka na dapat pumunta rito. Ayan tuloy, ikaw pa ang gagawing handa. Hindi ko alam kung paano sasagot. Hindi na rin naman ako nagulat dahil alam ko na kung ano ang binabalak nila sa akin. Hindi naman ako kasing galing ni nanay umarte. Nang makita ko ang hawla na gawa sa kahoy na magkakahilerang nakasabit sa puno, ay nagsimula ako magpanik. Tinula ko si Manong Bong at agad na tumakbo. Pero naharang lang ako ng ibang mga kasama nila. Bitawan niyo ako! Nay! Tulong! Huwag ka na pumalag at huwag mo na rin tawagin ang nanay mo. Pumayag na siya na gawin kang alay. Pinagtulungan nila akong itali at ipasok sa hawla. Ako ang nasa pinakadulong hilera nito. Sinubukan kong baklasin ang pagkakatali sa akin. Pero napakahigpit nito. Sinipa ko rin ang kahoy na haligi ng hawla. Pero matibay din to. Nagsasayang ka lang ng pagod, Andrew. Hindi mo masisira yan. Kung masira mo man, tingin mo makakalayo ka sa gubat na to? At hindi ka namin mahuhuli? Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako rito! Kung ikaw ang papipiliin, ano bang pipiliin mo? Maging alay na buhay? Pero gagawin ka naming aswang na katulad namin? O alay na patay kung saan pagpipira-pirosahin ka namin kainin? Kahit mamatay man ako, hindi ako magiging tulad nyo! Mga halimaw! Alam mo, sayang ka. Marami pa naman kadalagahan dito ang nagkakagusto sa'yo ngayon. Kung sila ang masusunod, ay gagawin ka sana nilang aswang. Kaso sabi ni Arcely, ay baka maging sakit ka lang sa ulo namin. Hindi ko rin gugustuhin na mapabilang sangkan nyo, mga siraulo! Malakas na halakak lang ang itinugo ni Manong Bong at ng mga kasama nito bago nila ako iwan. Nag-iiyakan ng mga ilang bihag na nasa ibang hawla at ang lalo kong ikinagalit nito ay mga bata pa ang mga to. Sinabihan ko silang huwag matakot dahil makakatakas kami sa lugar na to. Pero nawala na sila ng pag-asa. Ang ilan sa mga bihag ay mula pa sa Maynila kung saan ang mga batang Palawi doon ang biktima nila. Yung mga walang magulang para walang maghahanap sa kanila. Ang iba naman ay mga sintu-sinto na pinaliguan lang. Tanging ang iaalay lang naman daw ang dapat na malusog at walang sakit. Pagsapit ng dilim ay nagtipon-tipon na ang mga tao sa ginawa nilang bulwagan. Madaming nakatayo na sulo sa paligid kaya kitang-kita ko ang mga ginagawa nila. Nagsasayawan sila at nagiinuman. Nakita ko si nanay at si Biboy na nagmamatsyag sa paligid. Si Chong Natoy nito ang hindi ko mahanap. Malakas na ang kabog ng dibdib ko nito dahil sa oras na magkamali kami ay buhay na namin ang kapalit. Nagpunta sa gitna ng bulwagan si Apo at nagsalita gamit ang wikang hindi ko maintindihan. Nang matapos ay lumapit si Apo sa unang hawla. May hawak siyang mahabang kahoy at may nakataling matalas na kutsilyo sa dulo nito. Ginamit niya to para kilitan ng leeg ang nasa loob ng hawla. Tumulo ang sariwang dugo nito na agad namang sinahod ng isang aswang gamit ng timba. Lumipat si Apo sa ikalawang hawla at ganun din ang ginawa niya. Awang-awa ako sa mga bata nito. Nagwawala ako sa galit pero wala akong magawa. Taimtim na lang akong nagdarasal na sana ay makaligtas kami sa lugar na to. Nang matapos ang kasunod kong hawla, ay hindi na ako umasa pang lilitaw si Chong Natoy para tulungan ako. Iniisip ko na mga sandaling to
ay baka natakot na sila nanay na tulungan ako dahil buong pamilya nila ang mapapatay. Kaya tinanggap ko na lang ang kapalaran ko nito. Pero nilampasan lang ako ni Apo at muli siyang nagsalita sa wikang hindi ko maintindihan. Ang dugong nasa timba ay ipinahid nila sa buo nilang katawan habang sumasambit ng mga orasyon. Para silang nagsasagawa ng isang ritual. Halos bumaliktad ang sikmura ko sa sobrang pandidire. Kahit kasi pumikit ako, ay naaamoy ko ang malansang dugo ng mga kawawang biktima nila. Nang mapahiran ng buong katawan nila, ay lumuhod silang lahat at pumikit. Matapos mag-orasyon na nakaluhod, ay dumapa naman sila sa lupa at nakapikit pa rin. Inuusal nila ang mga lengguwaheng mahirap unawain. Nakita akong tumayo si Biboy at nanay mula sa pagkakadapa at sumalisi sila palis ang bulwagan. Lumapit si Biboy sa akin at pilit na binabaklas ang taling nakapulupot sa pinto ng hawla. Nahihirapan siyang gawin to, kaya abot-abot ang kaba ng dibdib ko. Hindi kami nag-uusap nito dahil sa takot na may makarinig sa amin. Nang magawang kalagi ni Biboy ang tali, ay mabilis akong bumaba sa hawla. Gamit din ng punyal, ay kinalag niya ang pagkakatali ng kamay ko. At pagkatapos ay sabay kaming tumakbo palayo rito. Katulad ng napagplanuhan namin, ay dumiretso kami ni Biboy sa pinagtaguan namin ng mga sibat. Pero nasa kalagitnaan pa lang kami ng pagtakbo papasok sa kakahuyan, ay napansin na kami ng ibang aswang dahil natapos na ang kanilang pagriritual. Nakatakas ang alay! Punyeta! Habulin niyo! Pabayaan niyo ang anak ko! Kung hindi, magkakamatayan tayo! Nilingon ko sila nang marinig ko ang boses ni nanay. May hawak siyang sulo at iyon ang iwinawas-iwas niya sa mga aswang. Traitor ka pala, Arcely! Pinaikot mo ko! Ang galing mong umarte! Sabi mo nga'y mautak ako, hindi ba? Utakan lang to, tanda! May mga sumugod na kay nanay, pero nakita ko si Chong Natoy na may hawak ng sulo at sinusunog na nito ang mga kubo. Yun kasi ang madaling kapitan ng apoy. Apo! Si Natoy! Sinusunog ang mga kubo! Baka madamay ang gubat! Masusunog tayo lahat dito! Pigilan siya at patayin! Ang iba! Habulin niyo si Arcely at ang mga anak niya! Hinila na ako ni Biboy para magpatuloy sa pagtakbo. Kasunod namin si nanay na may hawak ng mga sulo. Pagkarating namin sa pinagtaguan ng sandata, ay agad kumuha ng sibat at sulo si Biboy. Sinindihan nito ang sulo gamit ang hawak ni nanay. Ganon din ang ginawa ko bago namin hinarap ang papalapit ng mga aswang. Tumakbo na kayo! Ako nang bahala rito! Pero nay, sige na Biboy, ituro mo sa kuya mo ang daan. Lumayo na kayo rito! Kuya, halika na bago pa sila dumami! Wala akong nagawa nang hilain ako ni Biboy. Ang huling sulyap ko sa mga kubo ay lumalaki na ang apoy. May mga aswang na pumipigil sa pagkalat ng apoy at ang iba naman ay nakikipaglaban kay Chong Natoy. Kuya, magmadali na tayo! Baka abutan nila tayo! Pero si nanay, ang bilin ni nanay ay ilayo kita dito. Kahit anong mangyari, wala na kaming pag-asang makawala pa sa pagiging aswang, kuya. Pero ikaw, normal ka. Mahalaga ang buhay mo kumpara sa buhay namin. Hindi totoo yan. Mahalaga ang lahat ng buhay natin. Ayoko rin silang iwan, kuya. Pero hindi na natin sila kaya kahit magtulong-tulong pa tayong apat. Kailangan may mabuhay sa atin para hindi masayang ang sakripisyo ni tatay at nanay. Napaiyak ako sa sinabi ni Biboy. Kaya kahit labag sa loob ko, ay sumama na ako sa kanya sa paglayo. Naririnig ko ang sigaw ni Chong Natoy na palapit kay nanay. Sabi nito, ay siya na ang bahalang humarang sa mga aswang na magtatangkang sundan kami. Kaya naman tumakbo na rin si nanay pasunod sa amin. May mga humarang sa daan namin, kaya hinarap ko to gamit ang sibat na hawak ko. Sumigaw si Biboy at sabing itara ko yun sa bandang puso nila. Kaya ganun nga ang ginawa ko. Ilang aswang din ang napatumba ko, pero parang marami pa rin sila at parang hindi nauubos. Ginamit ni Chong Natoy ang mga ginawa naming patibong at kahit paano ay nakatulong to para mabawasan ang mga kalaban namin. Halina kayo mga anak! Kailangan makalayo tayo bago pa tayo masundan ni Apo! Malakas siya! Hindi natin siya kakayanin! Bilisan nyo! Huwag na kayong lumingon pa! Tumakbo na kayo! Natoy! Salamat! Sige na! Takbo na! Muli kaming tumakbo habang si Chong Natoy ay nagpaiwan para harangin ng mga aswang na magtatangkang sumunod sa amin. Malayo na ang natakbo namin ito nang marinig namin ang malakas na pagpalahaw ni Chong Natoy. Kaya napatigil kaming lahat at lumingon kami sa aming likuran. Hindi na namin siya natatanaw pero parang alam na namin kung anong kinahinatnan niya. Napaiyak si Biboy nito at mahigpit na yumakap kay nanay. Maluha-luha rin si nanay nang tignan niya sa mga mata si Biboy. Biboy, kahit anong mangyari, tatandaan mo lahat ng tinuro ko sa'yo. Huwag kang kakain ng tao. Nay, ano bang sinasabi mo? Umalis na tayo, Nay. Andrew, patawarin mo ako sa pagkukulang ko sa'yo. Maligayang Pasko, anak ko.
Huwag mong pababayaan ng kapatid mo, ha? Nay, sumama ka sa amin. Babalikan ko si Natoy. Kung wala na siya, ay ako na lang ang natitirang pag-asa para makatakas kayong dalawa rito. Kinuha ni nanay ang palad ko at sinugatan gamit ang punyal na dala ni B-Boy. Mariin ang pagkakasugat niya, kaya umagos ang dugo ko. Agad na ipinuna si nanay sa damit niya ang mga dugo ko bago tinapalan ng dahon ng sugat ko. Pinunit niya ang kanyang saya at ginawa tong pantali sa palad ko. Ililigaw ko ang mga aswang kaya tumakbo na kayo. Nay, sumama ka sa amin. Huwag ka nang bumalik dun. Hindi pwedeng masayang ang sakripisyo ni Natoy. Umalis na kayo. Nanay niyo ako kaya sumunod kayo sa akin. Umalis na kayo. Masakit man sa loob, ay napaiyak na lang kami ni B-Boy bago pa nagpatuloy sa pagtakbo palayo. Hindi na kami lumingon o huminto pa. Hanggang mag-uumaga na makalabas kami sa gubat. Lakad-takbo ang ginawa namin papunta sa bayan. Pagkarating namin sa bayan, ay agad akong humingi ng tulong sa unang bahay na nakita ko. Kailangan lang namin na may pansamantalang mapagtataguan dahil baka pinaghahanap pa rin kami ng mga aswang sa bayan. Tinanong ako nito ng may-ari ng bahay kung saan kami galing at bakit ganito ang ayos namin. Pagod na pagod at madumi ang damit. Nang sabihin ko ang lugar na pinanggalingan namin, ay natakot ang may-ari ng bahay dahil pinaghihinalaan pala talaga nila na aswang ang mga nakatira doon. Kaya tinanggihan nila kaming tulungan. Kailangan na nating makaalis dito. Pero wala tayong pera pamasahe pambalik sa Maynila. Kuya, binigay ito sa akin ni nanay kahapon. Gamitin daw natin kapag nakatakas tayo. Ang daming pera nito ah. Paano nagkaroon ng madaming pera si nanay? Kinuwento sa akin ni B-Boy na tuwing nagtitinda ng inaning gulay sila nanay sa bayan, ay itinatabi niya ang iba bago ibinibigay ang pera kay Apo. Si Apo daw ang nagpapalakas sa pinansyal ng sityo. Ginagamit daw ang pera kapag nagpupunta sa ibang lugar ang mga kabataang naatasan para maghanap ng mga mabibiktima. Nag-ipon daw ng pera si nanay dahil umaasa siya na makakaalis sila sa lugar na yon. Ang nakakalungkot lang ay dalawa lang kami ni B-Boy ang nakaligtas. Dahil may pamasahe na kami, minabuti ko nang pumunta sa paradahan ng tricycle para magpatid sa terminal. Bala ko nitong dumiretso na lang kami sa Maynila, pero nakilala ko ng isang tricycle driver dito dahil siya yung napagtanungan ko noon bago ako makita ni Kuya Bong. Diyos ko po, nakalabas ka ng buhay sa lugar ng mga aswang? Alam po niyong mga aswang sila? Bakit hindi man yung sinabi sa akin? Pasensya ka na, sasabihin ko dapat sa'yo pero natakot ako nung lumapit ang isa sa kanila. Teka, paano ka nakaligtas? Iniligtas ako ng nanay ko. Ginawa siyang aswang ng mga hayop na yon at balak nila akong gawing alay. Sino naman tong kasama mong bata? Bihag din nila na nakasama kong nakatakas. Nagsinungaling ako nito tungkol kay B-Boy para protektahan siya. Dahil sa nangyari sa amin ni B-Boy ay nag-usap-usap ang mga tricycle driver. Ang iba pala sa kanila ay barangay tanod sa lugar na to at gusto nilang sugurin ang lungga ng mga aswang. Kaya naisipan ko wag munang umalis. Gusto ko din kasing sumama sa kanila dahil baka buhay pa si Nanay Arcely. Sabihan natin si Kapitan na magtipon-tipon para maraming kalalakihan. Kailangan nating mapatay ang mga aswang bago tayo ang patay nila. Sila siguro ang dahilan ng mga nawawalang mga bata rito. Sumang-ayon ng iba sa sinabi ng lalaki. Nakiusap ako sa kanila na kung pwede iiwan ko muna sa bahay nila si B-Boy dahil gusto ko sumama sa paglusob nila sa mga aswang. Gusto pa sana sumama ni B-Boy pero mas mabuting maiwan na siya dahil baka mabuko pa siya na isa siya sa mga aswang. Armado ng mga itak at buntot pagi ang ilan sa mga lalaki. Sinabi ko sa kanila na may mga sibat na naiwan sa gubat at pwedeng magamit panlaban sa mga aswang. Sakay ng kalabaw ay agad kami nagtungo sa lugar ng mga aswang. Pero pagdating namin dito ay sunog na mga kubo na lang ang dinatnan namin at wala na ang mga aswang dito. At ang nagpagimbal pa sa akin ay nang makita ko ang dalawang sibat na nakatulog sa lupa. Sa taas ng bahagi kasi nito ay nakatuhog ang dalawang pugot na ulo. Parang nawalan ako ng lakas na napaluhod sa lupa nang makita ko ang ulo ng nanay ko. Dilat ang mga mata niya na nakatingin sa akin at katabi naman nito ang ulo ni Chong Natoy. Masuka-suka naman ang mga kasama kong lalaki dahil sa nasaksihan nila. Nang mahimasmasan ako ay kinuha ko ang mga ulo nila at magkasama kong ibinaon sa lupa kasabay ng taimtim na dasal. Nangako ko sa puntod nila na hindi ko pababayaan si B-Boy. Hindi ko alam kung saan lumipat ang mga aswang pero wala na akong balak alamin pa to. Ang importante sa akin ito ay buhay kaming dalawa ni B-Boy at magsisimula kami ng panibagong buhay namin magkasama. Gamit ang perang naipon ni nanay ay nangupahan na lang kami sa malayong probinsya. Nagalaga na lang kami ng manok at pato. Nagtanim rin kami ng gulay at ito ang kinabubuhay namin. Pinag-aaral ko nito si B-Boy kaya kahit paano ay naranasan na rin niya ang normal na buhay. Kahit aswang si B-Boy ay hindi siya agresibo. Kaya niyang kontrolin ang pagiging aswang niya kaya hindi siya nakakapanakit ng tao. Kaya rin naglaga ako ng mga hayop ay para may supply ng pagkain si B-Boy. Pinipilit din namin kalimutan
ang napakalupit na Paskong naranasan namin sa lugar ng mga aswang. Sa ngayon, ay meron na akong asawa at 2 anak. Nakapagtapos na rin ng kolehiyo si B-Boy at kasalukuyang nagtuturo sa isang eskwelahan. Maayos na ang buhay naming 2 ngayon. Nawala man si nanay, ay iniwanan niya naman ako ng mabait at mapagmahal na kapatid. Kaya bawat Pasko ay sinusulit naming 2. Hindi man maganda ang mga alaala ng Pasko ko ng kabataan ko, ay marami pa namang Paskong darating. At sisiguraduhin kong magiging masaya ang bawat Paskong yon. Anumang pagsubok ang pinagdaanan naming 2 magkapatid, ay nagawa naming bumangon at magpatuloy sa buhay. Ang mga sumunod na Pasko na yata ang pinakamasaya na dumating sa buhay ko dahil wala na ang galit at puot sa puso ko. Ang meron na lang ay pag-asa at pagbabago sa buhay namin ng kapatid ko. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Ako ulit si Andrew, ang minsang nagpasko sa kuta ng mga aswang.